Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So dito ako ngayon sa Centrina Alaminos, sa may Alaminos Laguna para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project nito. So yan po nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po kong real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Raya Single Attached. Okay. So si Raya Single Attached ay meron pong minimum lot area na 121 square meter and a floor area usable floor area of 107 square meter. 3 bedrooms, 3 toilet and bath, meron siyang balcony at carport. Okay? Complete turnover and available through bank financing. So ikutan muna po natin yung property. So ito yung pinaka carport niya. Kung mga van, pick up, I think kasya pa rin naman po, no? Pwede mo pa rin siyang palagyan ng bakod kapag pinalagyan mo dito. So hanggang dito yung bakod sa may sidewalk na to. Okay? And then ito yung kanyang property line. Kung 121 square meter na lot area, hanggang dito lang po diretso yung kanyang property line. So ito yung kanyang septic tank. So meron ka pang 2 meters dito. Mula dito sa pader na to hanggang dito sa sementadong part ng carport po, no? Okay. So sa likod, meron ka pa ring 2 meter na setback mula po dito sa firewall niya hanggang dito sa pader na to. At meron kang sliding door palabas po dito. So maganda dyan, pag binuksan mo yung sliding door, maganda po ang ikot or airflow sa loob ng bahay. So kung may firewall dito, yung kabilang bahay po sa likod nyo, possible magdikit na po yung firewall ninyo. So, ganyan po yung design ng mga bahay po dito sa Centrina Alaminos. So, nasa likod yung firewall niya, kaya po hindi po halata na meron siyang firewall or single attach. So, dito sa side, kung minimum lot area po ng 121 square meter, may 2 meters ka pong setback dito. So dito po mapapansin nyo napaka-modern ng design. May mga corner windows, sliding window. So ayan. So by the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede po kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricafort. Okay. So ayan, pagpasok po ninyo dito sa bahay, ito na agad yung kanyang living area. Maluwag naman yung kanyang living area. So hindi ko lang alam kung saan natin ilalagay yung TV. So ayun yung tanong. So I think pwede ka maglagay ng dito, pwede ka maglagay ng TV dito. And siguro nandito na lang sa gitna yung iyong sofa na L-type. So ganyan. Pwede naman. Or pwedeng dito naman yung TV, dito naman yung sofa mo. Ganyan. Or L-type dito. Okay? So ito naman yung kanyang dining area. So ito nga palang Raya, wala pa siyang gamit kapag tinurn over sa inyo. So pinapakita lang po nila na kapag may mga gamit na ganito itsura, ganito kalaki. Pero naka-tiles na po siya, tulad niyan. Okay, yung kisame niya, yan, malinis na, maganda. So, ito yung sliding door. Kanina na pinakita ko sa inyo. So, saktong-sakto siya dito sa dining area. So, itong kanyang kitchen area, ganyan na po siya kalaki. Okay, yung actual turnover, actually, ganyan na po siya. Okay. Wala na po itong mga cabinet na to. Yan, yung mga additional cabinet na yan. And itong mga gas range, range hood, refrigerator, yan. May mga space ka naman na para sa mga kailangan mo, refrigerator, gas range, yan sila. Tama-tama po. So, next naman, punta po tayo sa first bedroom. So, ito pala ay parang 4 bedrooms na siya. Parang 4 bedrooms na siya kasi kasama itong maid's room. Or medyo maluwag naman siya for maid's room. Pwede mo siyang gawing storage din. Okay, may space pa siya dito for built-in cabinet. Pwede mong gawing office area katulad po ng ginawa nila.
So next po, punta naman tayo dito sa toilet and bath dito sa ground floor. So ito na yung actual turnover, floor to ceiling and tiles dito sa may shower area. So maluwag naman. Saktong-sakto po yung laki. Maluwag pa nga po itong mga space na toilet at lavatory. Maluwag pa naman. And then may space ka pa dito. Pwedeng lagayan ng mga toiletries mo. So yung actual turnover pala ng toilet and lavatory, yan na po siya. Okay. So, akit naman tayo sa second floor. So, ito palang mga ginamit na materyales sa railings, mga tubular. So, yan, pansin nyo naman. Mga magaganda, kahit alog-alogin natin, di nagwiwigil. Mga solid panel wood po ang ginamit nila sa mga steps. Okay. Pag-akit po ninyo sa second floor, papansin nyo na naka-vinyl po ito. Vinyl or parang tiles pala. Tiles. Okay. So, ito naman yung first bedroom. So, maganda rito. Sa first bedroom, maraming bintana. And maluwag pa rin naman. Single size bed lang po yung nilagay nila. Pero kung lalagyan mo ng mga double size, maluwag pa rin naman. May space ka pa rin naman dito for built-in cabinet. At ayan po, may mga butas na po siya for window type aircon. So butas talaga siya. May mga outlet na rin po para hindi kayo mahirapan. So ito yung kanyang mga sliding window. So ganito yung actual turnover. So mukhang magaganda naman po yung mga materyales. So, dito pala sa hagdan, ito yung kaninang corner windows. So, nagbibigay ng magandang lightings sa hagdan. Okay. So, ito naman yung kanyang toilet and bath. Dito sa second floor, para doon sa dalawang kwarto. So, halos kasing laki lang din naman ng toilet and bath kanina. So, may malaking bintana dito. So, yan. Siguradong maganda rin ang airflow dito, no? So, medyo malaki lang pala yung Medyo malaki lang pala yung bintana. So, yan. Pakita ko sa inyo. So, pag naliligo ka, kita yung ulo mo. Kita yung ulo mo ng kapitbahay mo. So, yan. Yun lang naman. Eh, syempre, kung may kapitbahay ka sa likod, diba? So, posibleng makita na naliligo ka. So, ito naman yung second bedroom. So, parang mas maluwag siya compared to sa first bedroom. And may space ka pa rin naman for built-in cabinet. May space ka pa for office. May mga bintana din. Okay. Maluwag. Kahit mga double size, para sa akin, maluwag pa rin. So, ito naman si master bedroom. So, si master bedroom, may sarili siyang toilet and bath. Okay. So, saktong-sakto yung space para sa toilet and bath master bedroom. Floor to ceiling na rin po yung kanyang tiles. Okay, so yan. Sorry, yan. Floor to ceiling yung tiles niya. So, maganda pala yung tiles nila. May design. And yung kanyang shower knob. So, hindi ko sure ha, pero parang hot and cold na ata itong kanilang shower. Hopefully, may nakaabang. So, ito naman, yung kanyang lavatory dito sa master bedroom na toilet and bath. So, si master bedroom ay mayroong queen size bed. So, medyo maliwanag lang. Pero malaki yung bintana po ni master bedroom. Ang ganda ng lightings niya. Ang ganda rin ng ventilation. Pag binuksan mo itong kabilang to at saka itong kabilang to. Okay. So, may space ka pa rin doon. So, hopefully nakita nyo yan. May space ka pa rin dyan for built-in cabinet. And si master bedroom pala ang may access going to the balcony. So, siguro, kung i-extend mo tong
si Raya, unahin mo tong balcony. Kasi para makover na rin itong kanyang pinaka carport, ano. Tsaka syempre, para maganda rin naman yung space dito sa balcony. Kasi parang bitin eh. Parang sumilip ka lang eh. Tapos na, no. So, ayan. Okay? So, kamusta? Maganda po ba? Or tamang-tama lang ang space ni Raya? Single attach? Okay. So, sa computation pala, check nyo na lang po yung description kasi medyo maliliit yung sulat ng computation. So, check nyo yung description. So, hindi ko maipa-flash dito sa screen ninyo. Pero yan po. Tingin nyo ba, napakaganda po ng model unit namin na si Raya. Very modern. Saktong-sakto sa mga nag-i-start na family. Actually, medyo maluwag na nga po siya sa mga nag-i-start na family kasi malaki na rin po yung lot area niya, 121. Floor area is 107. So ito, may mga, pansin ko lang po, may mga tinatayo po na, may mga nakatayo na Raya dito. So yan, no? Mga Raya siya. May mga, ito ganda, may fence, gate, tsaka in-extend niya na nga po yung balcony. Ayan. Okay, so sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool, pero wala pa sa ngayon. Pero sigurado naman po na maganda po ang mga amenity nila dito, katulad po ng mga naging old project nila or naunang project nila, like Centrina Calamba. So maganda yung mga amenities, ayan. May mga videos din po tayo nitong si Amira, si Lavin, tsaka iba po nilang model unit dito. So sa accessibility, napakaganda po dahil along highway lang. Pero kung going to Manila ka, medyo mahaba lang po ang biyahe. So siguro abutin ka ng mga 1.5 hour papunta ng Alabang. Okay? So yan, palayo na tayo kay Raya. Pero sa, ayun po. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na inapag ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.